Tatay, nanay, 22 taon na akong umaasa sa pera ninyo. Talaga bang palalayasin ninyo ako at pipilitin na mag-isa akong mabuhay sa loob ng 3 buwan? Hindi ko talaga kaya. Magugutom ako hanggang mamatay. Tatlong buwan lang naman yan, saan ka man mapadpad, makakasurvive ka. Hello? Chloe, pinalayas ako ng mga magulang ko. Pwede ba akong tumira sa inyo sa loob ng 3 buwan? Sana naman, hindi magagalit ang tatay at nanay mo? Chantal. Kakatawag lang ng tatay mo sa mga magulang ko, kaya Grabe naman talaga ang tatay ko. Pero ngayon, paano na ako mabubuhay? Gumagastos ako ng hindi bababa sa 300,000 euro kada buwan. Saan ako makakahanap ng trabahong ganyan ng sahod? pag-usapan natin ang trabaho. Naaalala mo ba ang tito kong si Ethan, yung mayaman at gwapong CEO? Nag-hire siya ng asawa na may sahod na 1,000,000 euro kada buwan. Saan siya nakatira? Mag-apply ako para maging tiya mo. Mr. 14, ito na ang huling batch para ngayon. Lolo, nang gusto mo, dadalhin ko siya sa'yo bukas bilang asawa ko. Gusto mo bang mabaliw ako? Gusto mo bang mailibing ako sa mamahaling kahongyari sa kahoy na ibinigay mo sa akin para lang ipagmalaki ang walang kwentang pagiging mabuting anak mo? Chantal, ang tito kong si Ethan ang pinakamayaman sa Voloris, ang nag-iisang tagapagmana. 30 taong gulang na siya at single pa rin, nakakabaliw na nga sa lolo ko. Lalaki siyang napakagwapo? Bakit hindi pa siya nag-aasawa? May problema ba siya? Sa pagtatalik? Yan ang sabi-sabi. Kaya, kung ikaw ang maging asawa niya, hindi mo na kailangang gampanan ang tungkulin mo bilang asawa at makakakuha ka ng hindi bababa sa 1,000,000 euro na baon kada buwan. Pera? Napakabasura naman. Ang mahal ko ay ang marangal na kaluluwa ng tito mong si Ethan. Papasukin na kita ngayon. Pasensya na, hindi ako nakatayo ng maayos. Hindi ko sinasadyang mabangga ka. Hindi mo ba? Ako nakikilala? Kahit na hindi pa tayo nagkikita, ikaw siguro ay ang tito Ethan ni Chloe. Tama ba? Narito ako para mag-apply bilang asawa mo. Ano-ano ang mga requirement? Chantal, diretso ka talaga magsalita. Bakit ka nag-apply para maging asawa ko? Sabi ni Chloe, all-inclusive ito, libreng tirahan at pagkain, na may sweldo na 1,000,000 euro kada buwan. Wala akong pera, at wala akong trabaho, kaya maaari mo akong alagaan. Talaga? Ayos, huwag mo kaming itatapon sa dagat para pakainin sa mga pating, ha? Kailangan mong sumang-ayon sa 2 kondisyon. Sige, sabihin mo. Una, ang kasal ay magtatagal ng 1 taon. Sa loob ng taong iyon, hindi mo dapat ibunyag kanino man na ikaw ang aking asawa. Walang problema. At ang pangalawa? Payagan ka ng lolo ko. Kumusta, Lolo? Ako si Chantal Dupont, ang asawa ni Ethan. Hindi lang ako mag-aalaga ng mabuti kay Ethan, kundi bibigyan ko rin kayo ng isang apo sa tuhod. Ang kailangan mo lang gawin ay bayaran ako ng ganoong halaga kada buwan. 5,000,000 euro kada buwan. Walang problema. Basta ipakita mo sa akin ang marriage certificate, dadagdagan ko ng 50,000,000 euro at babayaran kita kaagad. Gusto ko lang ng 500,000 euro kada buwan. Lolo? Mula ngayon, ikaw na ang tunay kong lolo. Makalipas ang 2 araw, babalik ako kasama si Ethan para bisitahin ka. Sige, ingatan mo ang sarili mo at sa lalong madaling panahon, pupunta tayo. Tito Ethan, ang bait-bait ng pamilya mo.
Tita Chantal, ikaw naman ang manlibre sa akin. Siyempre, walang problema. Dahil pupunta tayo sa meron tayong hindi naman masyadong hihingi na umalis ang mga kontak, di ba? Sige, tara na. See you soon, Tito Ethan. Tayo na. Ginoong 14, matapos ang mahabang paghihintay, ang iyong pasensya ay sa wakas magbubunga, kama. Pero hindi ko maintindihan, bakit isang taon lang ang tagal ng kasal, Hasi. Bata pa siya. Ang taong ito ay para sa akin. Kung hindi niya ako mahal at gusto niya akong iwan, pwedeng kumuha siya ng kalahati ng aking kayamanan at hindi siya maghihirap. Ang ating CEO ay talagang isang lalaking puno ng Oras na para mag-party. Tara na, mga baby. Ginoong 14. Papasok ba ako at paalisin sila? Hindi, di na kailangan. Ginoong 14. Napakabait mo talaga. Lani. Nakita ko si Chloe na umu-order ng mga male model sa isang club. Sa palagay ko, dapat mong i-freeze ang kanyang card, paalisin siya, at pilitin siyang mag-isa. Eh yung kabaitan, Anong ginagawa mo? Ako. Siguro si Tito Ethan ang nagsabi sa tatay ko. Tapos na. Wala na akong pera. Ano na ang gagawin ko? Chantal, halika rito. Anong problema? Magkita tayo bukas ng 10:00 sa harap ng munisipyo. Huwag kang magpapahuli, ha? Si. 5 milyong euro. Yan ang allowance mo sa buwan. Magaling. Ngayon, maidadala ko na si Chloe doon at mag-order ng mga pinakamagandang modelo. Huwag kang muling babalik doon. Kung hindi, kukunin ko iyan. Paano niya nalaman ang iniisip ko? Chantal, bakit parang nawawala ka sa sarili? Ang mga magulang ko pinagtabuyan ako. Saan ako pupunta ngayon? Ang uncle mo, Ethan, binigyan ako ng 1 buwan ng sahod. Dadalhin kita sa masarap na pagkain. Sige, gusto kong pumunta sa pinakamahal na hotel sa lungsod para matulog at kumain. Walang problema. Tara na. Masarap ang amoy niyan. Ito ang dalawa kong matagal na kaibigan sa kolehiyo. Kahit ilang taon na ang lumipas, napunta ka sa ganitong kalagayan. Ilang taon lang mula noong huli tayong nagkita. Ganito na ang tanda mo? Ito ang kadalasan ng isang may asawa. Naiintindihan mo. Ako, hindi ako katulad mo, walang may gusto sa iyo. Chantal, ikaw ang pinakamagandang babae sa kolehiyo. Ano naman? Tinapon ka, parang aso ni Nolan. Ano ang pakiramdam ng pagkatapon? Masarap ba? Sabihin ko sa'yo, kung ano talaga. Kung gusto ka ng tadhana na mamatay, uumpisahan ito sa pagkalbo mo. Pagbabayarin kita sa mga sinabi mo mga bastos mong salita. Patay na ba kayong lahat o ano? Suntukin mo siya. Buti nga sa iyo. Kayong dalawa, mga walang kwenta. Umalis kayo. Yun lang? 2 bodyguard lang? Hindi sapat yan. Kailangan mo pa ng mas maraming tao. Eksakto. Hello, mahal. Nasa Hotel de Wallis ako. May nananakit sa akin.
Papunta na ako. Chantal, binabalaan kita. Kung maglakas loob kang saktan ako, papunta na ang asawa ko. Hindi niya palalampasin ito. At ang asawa mo, sino ba siya? Ang asawa ko ay ang director ng 14 Group, kung saan ang CEO si Ethan 14, ang pinakamayaman sa lungsod. Kayong dalawa, mga basura lang ng imburnal. Dudurugin kayo ng mahal ko, parang mga langgam. Naku naman, natatakot na ako. Hindi na ako makapaghintay na makita kung sino sa ating dalawa ang mauna sa kamatayan. Titingnan ko kung sino ang maglakas loob manakit sa asawa ko. Mahal, nandito ka na. Mahal, narito ka na. Sila, ang mga yon. Sila ang nambuli sa akin, noong high school. At pagkalipas ng lahat ng mga taon, hindi pa rin sila nag-atubiling manakit sa akin. Habang kumakain, Ganito mismo ang ginawa mo sa amin. Huwag kang umiyak. Huwag kang umiyak. Paano ka nagkaroon ng mga kaklase na ganoon kabastos? Napakasamang swerte talaga. Wait, ang baho! Ay, amoy matandang bruha at nakakadiring lalaki. Bagay na bagay sila, di ba? Ikaw, Chantal, tama ka. security, hatakin niyo itong dalawang babae dito. Paluhurin at magpasensya sa asawa ko. Ang Wallace Hotel ay subsidiary ng 14 Group. Kahit na ikaw ang manager, hindi ka pwedeng manggulo dito. Eksakto. Tinawagan ko na ang hotel manager. Kung ayaw nyo ng gulo, mas mabuti pang umalis na kayo ngayon din. kami ang aalis, kayong dalawa ang dapat umalis. Ang asawa ko at ako, kami ay mataas na uri ng tao. Hindi katulad ninyong dalawa, mga walang kwenta, na namamalimos dito. Sino ang may lakas ng loob na manggulo sa aming hotel? Sir, sila ang nagsimula ng lahat ng ito. Papagbayarin nyo sila. Ginoong Pelletier, kayo pala ito. Sina? Turuan ninyo ng leksyon ang dalawang tanga at malalanding to. Teka, Chantal, ang dami nila. Hindi natin sila kayang talunin. Mukhang itong manager ay kakampi nila. Wala tayong magagawa. Kailangan natin ng backup. Security, sugurin sila. Teka, hindi ninyo ako pwedeng saktan. May estado ako. Sino ka ba? Ang asawa ko ay ang direktor ng 14 Group. Bakit hindi ka namin pwedeng saktan? Director ng 14 Group, wala yan. Ako ang asawa ng CEO ng 14 Group. Asawa ka ni Ginoong 14. Pero nananaginip ka, alam ng lahat na, hindi mo nga kayang hawakan. Ang isang lalaking tulad ni Nolan, akala mo ba talaga maaakit mo si Ginoong 14? Nababaliw ka na ba dahil sa isang bigong pag-ibig? At, Paano kung dalhin ko siya rito mismo para aminin niya? kung gayon, luluhod ako para humingi ng tawad sa iyo. At aminin na tanga ako. Si, tandaan mo ang sinabi mo. Kung hindi dumating si Ginoong 14, kayong dalawa ay luluhod at dihilaan ang sapatos ko. Si, Tingnan natin, pero kayo ang magbabayad. Chantal, sigurado ka bang mapapapunta mo talaga dito ang tito ko? pamangkin ka niya, di ba? Ikaw ang dapat tumawag sa kanya. Ang pamilya ko ay bahagi lang ng mga side branch ng mga 14. Hindi kami nasa main line, kaya nga napakayabang niya. Alam niya na hindi pinapansin ng tito kong si Ethan ang mga relasyon sa pamilya. Si, susubukan ko. Ginoong 14, may tawag para sa inyo. Sa linya. 512, para sa inyo. Mahal, nasa hotel ako. May problema ako. Sagipin mo ako. Bilis. Sige, 10 minuto. Okay, Ipinagpapaliban muna ang pulong. Pumunta tayo sa hotel. Opo, Kunin mo ang kotse. malaking gulo ito. sinabi ni Ethan na narito siya sa loob ng 10 minuto. Emily, maghanda kang lumuhod at humingi ng tawad. Magaling kang gumanap ng papel mo. Kahit na isang lalaking tulad ni Nolan, kaya mong dilaan ang kanyang sapatos. Kaya, sa tingin mo ba talagang interesado si Ginoong 14? Sa iyo, isang basurang gamit na. Gusto man niya ako o hindi, malalaman mo pagdating niya.
Mahal? Naniniwala ka ba talaga sa sinasabi niya? Imposible. Hindi ko nga alam na may asawa ang ating CEO. At saka, hindi siya yung tipo na humahabol sa babae. Nagbobola lang iyan. Nangangarap lang iyan. Kung ganoon, hindi na natin kailangang magpanggap o magkunwari pa. Sige na. Tara na. Paano ka bumalik sa sinabi mo? Ang mahina ay kailangang magdahilan. Ang malakas, ang siyang katotohanan. Mahal, tama ka. Magaganda nga ang dalawang ito. Sige, ikaw na ang bahala sa kanila. At saka, magsaya ka na. Sige, bilisan mo. Ano na ang gagawin natin, Chantal? Kung ayaw nilang makipag-usap, ang natitira na lang ay suntukin sila. Ah, Ang sakit. Chantal, kung hindi ka susuko, sasaktan ko ang matalik mong kaibigan. Chantal, tumakbo ka. Huwag mo akong alalahanin. Nasa panganib ka na at nagpapakatapat ka pa rin kaibigan. Emily, pakawalan mo si Chloe? At haharapin kita sa isang. Mga tanga lang ang tatanggap sa alok mo. Kung gayon, lumuhod ka para humingi ng tawad sa amin. At tumahol ng kaunti. Baka patawarin ka kung maganda ang mood niya. Nangangarap ka. E di pilitin mong lumuhod. Gusto kong makita kung mas matigas ang bibig mo o ang boat ko. Sino ang may lakas ng loob na pagmalupitan ng mga tao ko? Mahal, sobrang late ka na. Natakot ako sa kanila. Tingnan mo sila, napakarami, at mukha talagang mapanganib. Ginoong 14. Ikaw, sino ka? Mahal, may baril ang gago. Magmadali ka at Tumahimik ka. Kung gusto mong mamatay, gawin mo ito sa sarili mo. mahal, sinuntok mo ako. Sinuntok mo talaga ako. At sino siya? Ginoong 14. Pasensya na. Talagang pasensya na. Ang asawa mo ay nambastos sa akin. Paano mo ito plano na ayusin? Pasensya na, Ginoong 14. Kasalanan ko talaga lahat. Maging mapagbigay ka sana. Patawarin mo kami. Hindi dapat ikaw ang humihingi ng pasensya. Sa akin, Pasensya na, ma'am. Kasalanan namin. Maaari ako. Patawarin ka. Pero naaalala ko ang mga sinabi mo. Kung kilala ng Ginoong 14, sa publiko ako bilang asawa niya. Magluluhod ka sa harap ng Chloe at ako para humingi ng pasensya sa amin. At aminin na mga tanga kayo. Kaya, pwede kang magsimula. Nangangarap ka. Tumahimik ka, lumuhod ka, at mag-apologize, ma'am. O maghihiwalay tayo. Hindi, honey. Huwag mong pag-usapan ang divorce. Mag-apologize ako sa kanya, okay? Sorry, tanga ako. Patawarin mo ako. Mr. Fortin, ma'am, ayos ba ito? At ikaw, Wala rin akong kwenta, tanga, talaga. so, hindi ka nagalit? hindi worth it magalit sa mga taong umaasa sa kapangyarihan ng iba. Tara na. Ang pagiging aunt ko ay awesome. Ang Uncle Ethan ko ay hindi pa naging ganito effective noon. Mr. 14, paano natin dapat tratuhin ang mga taong ito? Tanggalin sila. Mr. Lanny, tulungan mo kami para makuha ang forgiveness ni Mr. Fortin. Nasaktan mo ang taong pinakamamahal ni Mr. 14. Wala akong magagawa para sa iyo. Mr. Lonnie. Dahil sa iyo, bitch ka. Bakit mo nasaktan ang Mrs. 14? Sasaktan kita. Honey, ako. Hindi ko talaga alam. Siya ang asawa ni NV14. Mali ako. Huwag mo akong saktan. Ginoong 14, ang ganda ng samahan natin. Ngayong mag-asawa na tayo. 2008. Kailan mo ako ipakikilala kay Lolo? Sa tingin ko gusto mong makilala si Lolo para makuha ang pera mo, di ba? Huwag kang ganyan. Gusto ko talagang makilala si Lolo. Siyempre, naiisip ko rin yung 50 milyon na yon. Bukas ng gabi ay 70 kaarawan ni Lolo. Dadalhin kita para makita siya at maayos yun. Vidyute? Pero ngayon, umuwi na tayo. Si.
Maligayang pagdating sa bahay, Ginang 14. Maligayang pag-aasawa. Ikaw ba ang nag-ayos nito? At kung sasabihin kong hindi, maniniwala ka ba? May aasikasuhin ako. Pupunta ako sa taas. Handa na ang kwarto mo. Pwedeng ipakita sa'yo ni Lisa. Sige, asikasuhin mo yon. Hello? Ginang, ang kwarto ninyo ay ang unang kwarto sa kaliwa. Gusto ninyo bang samahan ko kayo? Hindi na. Ako na lang. Ipagpatuloy mo lang ang trabaho mo. Salamat. Salamat. Sabi niya ang unang kwarto sa kaliwa o sa kanan. Pamilyar ang larawang ito. Ikaw. Ang iyong kwarto ay doon. Sige, magpapahinga na ako kaagad. Isara mo ang pintuang yun ngayon din. Walang sino man ang papasok doon. Lalo na si Madam. Naiintindihan ko, Ginoong 14. Madam, ay tiyak na nagkamali. Isususi ko ito kaagad. Chloe, hawakan mo ako ng mahigpit. Palalayasin kita ngayong araw. Ngunit may iba pang pagkakataon. Chantal, narinig kong nakuha mo na ang sertipiko kasama ng tito kong si Ethan kahapon. Oo, mula ngayon, ako na ang tita mong si Chantal. Kaya tawagin mo yon, sige na. Tito Ethan ba? Ang nag-iwan ng pasa sa leeg mo? Pasa? Hindi, kagabi. Ako lang ang nakatulog. Ano yon? Mukhang kagat ng insekto. Pero sa totoo lang, hindi ako nakatulog ng maayos kagabi. Pero pakiramdam ko, parang may kumagat sa'yo. Sa tingin mo si Tito Ethan ang gumawa noon? Hahaha. Alam kong hindi kayang gawin yun ni Tito Ethan, pero nagduda pa rin ako sa kanya. Ang sama ko talaga. Ako rin. Sa totoo lang, kagabi. Ano nangyari kagabi? Tito Ethan, nakabalik ka na. Kaarawan ng lolo mo mamayang gabi. Ito ang damit na inihanda ko para sa'yo. Sige, isusuot ko na ito agad. Hindi ka sasama sa akin? Hindi, hayaan kitang magningning, mag-enjoy ka. Kung ganon, aalagaan ko ang parte mo para sa'yo. Dad, narinig ko na si Ethan ay magdadala ng kanyang asawa ngayong gabi. Totoo ba yan? Yan ang sabi niya. Pero hindi naman siya interesado sa mga babae. Sa tingin ko, nagsisinungaling na naman siya sa atin. Ang batang yan. Tita Anais, Lolo, kung ako ay magustuhan ni Ethan, kaya ko yan. Katanggap-tanggap yan. Kayo naman ay magkasamang lumaki at magkakilalang mabuti. Kaya kung pakakasalan mo siya, isang kasal na walang sorpresa. Tita, huwag kang mag-alala, talagang, aalagaan kong, mabuti si Ethan. Ethan. Sino ang babaeng ito? Umalis ka. Ako. Maraming tao sa inyo. Mga taong hindi importante. Ipapakilala kita kay Lolo. Si, Lolo, ito ang aking asawa. Tulad ng hiniling mo, dinala ko siya para makita ka. kumusta po, Lolo?
Nag-usap na tayo sa video. Ito ang regalo na personal kong pinili para sa inyo. Sana magustuhan mo. Ethan, nag-asawa ka talaga ng babae? Lolo, hindi ba ako mukhang babae? Ang talino mo talaga. At kahit ngayon lang tayo nagkita, parang nakita na kita dati saan man. Baka pangkaraniwan lang ang mukha ko. Kaya, Lolo, satisfied ka ba sa akin? Oh, sobra akong satisfied. Dapat bang tuparin ang pangakong sinabi mo kanina? Kailangang tuparin. Pero alam mo, hindi ko lang talaga matanggap na ang apo ko ay nakaasawa ka. Maliban kung ito nga ang marriage certificate. Akala ko sa pag-uugali niya, hindi na mag-aasawa ang apo ko. Tingnan mo ito. Totoo nga. Chantal, halika rito agad. Bilis. Nanay, sana maintindihan mo kung sakaling may mga bagay akong gagawin na hindi mo gusto. Nagdala ka pa ng regalo para sa akin. Isuot mo ito at dito ka matulog ngayong gabi. Marami pa akong mga bagay na ibibigay sa iyo. Salamat, Nanay. Honey, umupo ka. Sandali, tita. Sabi mo kasi, ako. Claudie, biro lang iyon. Hindi mo ba nakita na si Ethan ay may asawa na? Panahon na para tawagin mo siya ng mas malapit? Oh. Ito ang welcome gift para sa iyo. Salamat, Lolo. Dapat sa akin. Lahat ito. Titingnan natin. MS, Dupan. Ito ang unang pagkakataon mo sa Fortens. Sigurado ako, hindi mo alam. Ang palibot dito. Hayaan mo akong ipakita sa iyo ang palibot. Sinasadya niyang ipakita na madalas siyang pumunta rito? Hindi siya madaling kausap. Gusto mo akong hatakin sa isang liblib na sulok para saktan ako? Ganoon ba? Siyempre hindi. Gusto lang sana makapag-usap tayo. Tayo lang. Magkasing. Edad tayo. Mahal, mauna akong maglibot kasama niya. Sige, tawagan mo ako kung may kailangan ka. Ethan, hindi ka ba sumasama sa kanila? Paano kung sila mag-away? Anong gagawin mo? Tama nga. Huwag kang mag-alala. Kaya niyang hawakan yan. Magmadali ka at umalis. Sige, bilis. Sige. So, hindi mo lang maitago ang tunay mong kulay? Huwag mong isipin na sa pagseduce, sa Ethan at pagplano, para makuha ang certificate kasama niya. Naging tunay kang, bagong mistress ng Fortin family. Nakikita ka niya, bilang kapalit lang. Hindi niya mahal talaga. Mahal man niya ako o hindi, basta mahal niya ang katawan ko. Ayos na yon. Para kay Ethan, isa ka lang. Kalandian na natutulugan niya. Walang espesyal. Noong, kasama ko siya. Napaka-gentle niya sa kama. Nakipagtalik pa siya sa isang babaeng tulad mo? Ano kaya ang nakikita niya sa'yo? Ikaw. Nakipagtalik ako kay Ethan. At nagpa-abortion pa ako dahil sa kanya. Ginoong 14, huwag magmadali. Tingnan niyo kung paano haharapin ni Madam ang sitwasyon. Ang tapang mo talagang maglaro. Pero tong posisyon ay mali. Tatanungin ko siya kung bakit kaya niya tong gawin sa'yo at hindi sa akin. Gets ko na. Ginagalangan niya ako at iniintindi ang nararamdaman ko palagi, kaya hindi siya maglakas loob na maging bastos sa akin. Puta, maglakas loob kang agawin si Ethan sa akin. Gagapangin kita. Hinahanap mo ang kamatayan mo. Maliban sa akin, walang ibang may karapatan. Napakasalan si Ethan. Ang hindi ko makuha, hindi mo rin makukuha. Akala mo tinutulungan mo ako? Hinahamak mo ako. Nang paulit-ulit? Tumahimik ka. Tulong. Puta. Gusto kong manuntok ng mga tao, at hinahamon mo pa rin ako. Mukhang gusto mo talagang magkagulo. Pagdating ng mga portents, at makita ka sa ganitong kalagayan, iniisip ko, kung gusto ka pa rin nila. Akala mo natatakot ako dyan? Binabalaan kita, kung inis mo ako ulit, sasapakin ko ang ulo mo. Hindi ko inaasahan na si Madam ay may ganoong lakas ng laban.
Ano? Ang nangyayari? Ethan. Tita, Lolo, tulungan mo ako. Gusto niya akong patayin. Ang lala naman. Ngayon lang, bigla siyang nagwala. Gusto niya akong patayin. Tapos natisod siya at nahulog. Nakakatakot talaga. Yung pagbabago ng ekspresyon, yung talento sa pag-arte. Sayang naman, at hindi aktres si Ginang. Chantal, wala ka namang nasaktan, di ba? Ma, okay lang ako. Siyempre, okay siya. Ako ang nasaktan. Si Chantal ang nanakit sa akin. Ang asawa ni Ethan ay napakamahina. Paano kanya masasaktan? Ikaw talaga ang nasaktan sa pagkahulog, di ba? Hindi. Tingnan mo ang sugat ko sa mukha. Siya ang nanakit sa akin. Tingnan mo ang kanyang mga daliri. Ang laki ay eksaktong tumama. Huwag kang magpalinlang sa kanya. Siya ay isang tunay na baliw na marahas. Sinungaling. Putang ina. Tingnan natin kung paano ka magdepensa. Itatakwil ka ng mga 410. Aaminin ko, ako ang nanakit sa kanya. Pero kasi, sabi niya, nakipagtalik siya kay Ethan at nagpa-abortion siya. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Hindi totoong, huwag kang makinig sa kanya. Nagsisinungaling lang siya. May mga litrato pa siya. Ikaw ay nakipagtalik sa ibang babae? Hindi. Sumama ka sa akin sa taas. Ipapaliwanag ko sa iyo. Hindi na kailangan. Ipapakita ulit sa akin ni Mama ang magagandang bagay. Pwede tayong manood ng mga bagay anumang oras. Pero ngayon, kailangan kong patunayan ang aking pagkawalang sala. Pero ako, Mukhang si Ethan, galit na galit. Huwag ninyong saktan ang aming manugang na pinaghirapan naming makuha, ha? Kaya tara na at tingnan natin agad. Tara na. Tita, Lolo, sinaktan ako ni Chantal. Hindi pa tapos ang usapang ito. ikaw. Ikaw. Si Lolo at ang nanay ko ay nagdududa pa rin sa pag-aasawa natin. Matagal na nila akong tinatanong. At ngayon, nakikinig sila sa likod ng pinto. Dapat may gawin tayo para kumbinsihin sila, di ba? Ang pamilya mo'y nang ispiya sa mga usapan natin? Kasi hindi sila naniniwala na tayo ay tunay na mag-asawa. Hindi mo man lang ako binalaan para sa halik? Mas mahal yon, kahit man lang ang ganitong halaga. Bawat buwan. Nasa labas pa rin sila. Kung makikipagtulungan ka ng kaunti pa, pwede pa akong magdagdag. Isa pang halagang ganyan? Oh. Dati, $1,000,000 kada buwan. Ngayon, dagdag na $200,000. Hindi kailanman binigay sa akin ng mga magulang ko ng ganoong kalaki. Sulit na ito. Sige, pero hindi mo na ako pwedeng halikan. Paano na tayo magpapatuloy? Hindi mo yan magagawa, di ba? Hayaan mo akong ipakita sa kanila. Mahal, hindi pa tayo nakakain. Bakit mo tinatanggal ang mga damit ko? Ang mag-asawa ay masigla. Ikaw ay nakakainis. Huwag mo akong guluhin. Mahal, ano ang ginagawa mo? Mahal! Dapat ihanda ko sila ng munting pagkain. Dad, bilisan mo, tara na sa baba. Umalis na sila? Pagod na pagod ako? Mr. 14, hindi ito trabaho. Binabalaan kita?
Kailangan gumawa tayo ng kontrata. Walang dahilan. At kung gusto mong dagdagan ang mga eksena, ipaalam mo sa akin ng maaga. Ang mga simpleng bagay, pwede kong gawin libre, pero para sa mga importanteng eksena, kailangan mong magbayad ng higit. Nagtatrabaho ako, pero hindi ako gumagawa nito ng walang bayad. Ah, ganun ba? Oh, Magpahinga ka. Kakain tayo mamaya. huwag kang mag-alala. Ako ay kwalipikadong empleyado. Gagampanan ko ang trabaho ko ng maayos. Mahal, mahal, mahal. Mahal? Ang maanghang na tokwang ito ang paborito kong ulam. Tikman mo. Ethan, Hindi ka ba makakain ng maanghang? Kaya ako naman. Pero kanina lang kasi naisipan kong mahirinan sandali. Salamat, masarap naman. Ano pa ang gusto mong kainin? Ako na ang maghahain sa'yo. Gusto ko lahat ng ihahain mo. Grabe, mas magaling pa siyang maglaro kaysa sa akin. Kung hindi lang natin alam ang totoo, akala mo talagang mahal niya ako. Nagkagusto ako kay Ethan sa unang tingin pa lang. Ang bilis kasi nang nangyari, hindi ko pa alam lahat ng gusto niya. Ikaw, hindi mo ako sinisisi, di ba? ayos lang yan. Huwag kang mag-alala. Ang mga gusto niya, malalaman mo rin naman yan. Saka, ang lalaking tulad niya, kaya niyang maghain para sa sarili niya. Huwag mo masyadong palayawin ang lalaki. Kumain ka pa. Pagkatapos kumain, pumunta ka sa kwarto ko. May ipapakita ako sa'yo na kawili-wili. Si, Tingnan mo ang lahat ng ito. ang lahat ng ito para sa akin? Oo, gusto mo ba? Gusto ko ito, salamat nanay. Wala akong anak na babae, kaya wala akong kahati sa mga alahas na ito. Ngayong narito ka, bibili ako para sa iyo ng mas maraming alahas. Nanay? Simula ngayon, ikaw ang tunay kong ina, nanay. Anak. Oo nga, meron pa ako ng ibibigay para sa iyo. Sandali lang. Ito, ang mga kabataan baka hindi kayang bumili nito. Bata ka pa, pero siguradong magagamit mo ito balang araw. Malaking kahon. Marami sigurong mahahalagang alahas sa loob, tama? Huwag mo munang buksan, dalhin mo sa bahay at bukas mo tingnan. Gabi na, magpahinga ka, aalis na ako. Nanay, magandang gabi. Huwag mong kalimutan tingnan mo talaga ito bukas. Magandang gabi. Bakit mo pinapahalagahan ng laman ng kahon? Regalo yan mula sa mama. Hindi ko sasabihin sa'yo. Chantal, masyadong matigas ang Ethan. Gusto niya akong paalisin. Tito lang ako, hindi ama mo. Pero, hindi ko na kayang umasa sa mga magulang ko. Pero titira ako sa inyo. Gusto kong magpabaya, tulad ng Chantal. Chantal, Bakit mo pinipilit na paalisin ang Chloe? Wala siyang pera. Saan siya dapat matulog kapag pinatalsik mo siya? Mahal, sa yaman mo, madali lang para sa'yo na magkaroon ng dagdag na mga taong pakainin, di ba? Pag-iisipan ko? Mahal, gawin mo para sa akin, please. Sige, pwede siyang tumira dito pansamantala, pero kailangan niyang maghanap ng trabaho at lumipat sa loob ng 1 linggo.
Bakit kailangan kong lumipat ulit? Ethan, talagang matalino kang negosyante. Hindi ako makikialam sa buhay ng anak ng bayaw ko. Oh, Kalimutan mo na, Chantal. Hindi natin siya kailangang magmakaawa. Tsaka, sa loob ng 1 linggo, makakahanap ako ng trabaho. Ako naman ay, wala namang may gusto sa isang tulad ko. sige, sasama ako sa'yo. Maglilinis tayo ng mga kalye ng magkasama. Walang hierarchy ang mga trabaho. Ang paglilinis ng mga kalye ay isang napakahalagang gawain. Sinusuportahan kita. Oo nga pala, gusto mo bang humanap ako ng tao para magsiyasat kung saang kalye may bakante? Kadiri kang kapitalista. Ayaw ko nang makipag-usap sa'yo. Ililigpit ko muna ang mga gamit ko, tapos mamimili ako, kasama si Chloe. Heto ang card ko. Kunin mo at magpakasasa ka. Salamat, mahal. Tito Ethan, ako? Wala. Ang kuripot mo naman. Hahanap ako ng mas better na lalaki para kay Chantal. Tapos iiwan ka niya. Kumusta, mga binibini? Ang ganda talaga nito. Gusto ko ito. Chantal, ang mall na ito ay pag-aari ng tito kong si Ethan. Pag nagbayad na tayo, sabihin mo yon at hingin mo na bigyan tayo ng discount. Walang problema. Pwede pa tayong pumili ng marami. Pakibalot na lang ang lahat ng ito, please. Siyempre po, miss. Pasensya na. Pero, kukunin na lang namin ang bracelet na ito. Pasensya, pero kinukuha namin ang bracelet na ito. So, kitang-kita na hindi ka nagbago. Gusto mo lang lagi magnakaw ng hindi sayo. And Miss Roger, maupo po kayo. Ihanda ko ang tsaa para sa inyo. Kinukuha mo ang magandang boyfriend. At ngayon, gusto mo ring kunin ang bracelet niya. Kaya, ang pag-angat ng pamilya mo ay dahil lang sa pagnanakaw? Wala kang sapat na talento para panatilihin ang lalaki mo? At nag-umpisa kang gumawa ng ganitong eksena? Nag-aaway ka pa sa mga mumurahing bagay. Talagang maliit ang pag-iisip ng pamilya mo. Lubos na ignorante. Alam namin na ang pamilya mo ang pangalawang pinaka-maimpluwensya pagkatapos ng 14s. Kaya bakit hindi mo ipakita ang malakas mong yaman ngayon? Huwag mong kunin lagi ang basura na hindi ko gusto. Magpapatawa lang iyon sa amin. Ano ang sinabi mo? Zoo? Zoe? Okay lang ba? Ang lalaki, napakasuklam. Kaya ang walang kwentang ex-boyfriend na iyong tinanggihan noon? Chantal, Nolan, hindi lang nagnanakaw sa akin ang ex-girlfriend mo. Inaapi pa niya ako. Sa tingin mo, dapat ko ba siyang hingan ng paumanhin? Paano? so, may naisip ka ng paraan? Paluhurin mo siya at humingi ng tawad sa harap ko. O mas maganda, maghanap ka ng mga lalaki para turuan siya ng leksyon, para malaman niya ang lugar niya. Ano? Gusto mong maghanap ng mga lalaki para kay Nolan? Tumahimik ka. Ikaw, kumpara sa kanya, wala ka talaga. Zoe, huwag mo ngang ikumpara ang sarili mo sa mababang klaseng babaeng ito, o lalo ka lang bababa ang tingin sa'yo. Nakakadiri. Gusto ko lang silang isako at bugbugin. Gusto mong makita silang mag-awayan, ha? Nolan, ang pagpapakumbaba mo, nakakasuka talaga sa akin. Nolan, may pakialam pa rin sa'yo ang ex-girlfriend mo. May lugar ka pa rin sa puso niya. Hindi! Zoe, ikaw lang ang mahal ko. Totoo. Totoo? Kung ganoon, lumuhod ka. Zoe, anong karapatan mong tratuhin ng ganyan si Nolan? Hindi siya aso. Hindi siya luluhod sa harap mo. Lumuhod ka. Huwag mo akong galitin. Nakita mo ba yon? Yung lalaking di mo kayang mabuhay ng wala, ay karapat-dapat lang na maging aso ko. Chloe, para akong mamamatay sa atake sa puso. Tingnan ko. Kawawa ka naman. Hahaha. Wala ka bang awa? Paano ako magkakaawa sa kanya? Ikaw lang ang may gusto kay Nolan. Ayoko nga lang tingnan, nakakadiri. So, sinadya mo yung ginawa mo kanina? Oo, mga tanga kayong lahat. Perpekto. Para di na ninyo masira ang buhay ng iba. Putang ina mo! Ikaw!
Karapat-dapat ka diyan. Nakuha mo ang nararapat sa'yo. Ang gulo! Lumabas tayo tapos nakasalamuha pa tayo ng mga nakakainis. Tara, Chloe, bilhan kita ng kahit ano ang gusto mo. Ang galing! Ikaw? Walang kwenta ka. Ibigay mo yung card. Kukunin ko lahat to. Ito ang mga bagay na una naming pinili na bilhin. Dodoblehin ko ang presyo. Kung kaya mong makipagsabayan, doblehin mo rin. Kung hindi, huwag mong sirain ang negosyo niya. Tama si Ms. Roger. Nababaliw ka ba? May pera ka pero di mo alam ang gagawin. Mas mayaman lang ako kaysa sayo. Ako. Kaya mo bang tiisin ang kahihiyang ito? Kanina mo lang sinabi na sa tiyo mong si Ethan ang mall na ito, di ba? Kaya, kung magdadala tayo ng pera sa kanya, pwede rin tayong kumuha ng konting tubos para may maiipon tayong pera. Mahal, kung magdadala ako ng malaking halaga sa mall mo, bibigyan mo ba ako ng porsyento? Sa tingin ko, ang mga bagay na ito ay para lang sa mga magbabakal. Ang mga luxury bag ang mga bagay na akma sa estado ko. Miss, ibalot mo lahat ng bag sa pader na ito para sa akin. Bibilhin ko lahat yan. Sige na. Chloe, tingnan natin ang mga alahas na ito. Malamang, naubos niya ang lahat. Sa tingin ko, wala siyang ganoong kalaking pera. Balutin mo ang lahat ng alahas. Kukunin ko rin yan. At ang mga damit, balutin mo na. Pat yung mga damit, kukunin ko lahat. Ma'am, ang kabuuan ay 140 milyong euro. Chantal, ngayong araw, ipapakita ko sa'yo kung ano ang pakiramdam ng pagiging mayaman. Kahit bigyan ako ni Ethan ng 1% ng kanyang kita, kikita ako ng 1 milyong euro. Bakit ka tumatawa? Tumatawa ako kasi kinuha mo ang mga gamit ko. Hindi ka naman magiging dukha, di ba? Kung wala kang pera, tumigil ka sa pagpapanggap. Eksakto. Walang kwentang pamilya? Bangkarote ka ba? Nagsasabi ka ng kalokohan. Magbayad ka gamit ang card. Zoe? Sa tingin ko, pwede tayong maghintay ng konti bago magbayad. Ang account ay nakatanggap ng 140 milyon. Ilo? Ma'am, itinalaga na ng boss ang shopping center sa iyong personal na ari-arian. Ngayon, ang lahat ng kita mula rito ay direktang ililipat sa iyong account. Chantal, hindi ko alam na ang tito kong si Ethan ay napakageneroso pala. Kaya, ang pera ni Zoe ay nasa iyong account na, di ba? Imposible iyan. Ari-arian iyon ng Fortin Group. Chantal, ano ang relasyon mo kay Ethan? Nakalimutan kong magpakilala. Si Ethan 14 ay aking asawa. At kailangan kong magpasalamat sa iyo sa pag-aalaga kay Nolan ngayong araw. Sa araw na ito, binigyan mo ako ng malaking order. Salamat! Si Zoe ay talagang napakabait. Hindi na natin siya dapat pag-usapan ng ganyan sa hinaharap. Eksakto. Bigyan mo siya ng membership card kaagad. Sa hinaharap, bibigyan natin siya ng 70% diskwento para hindi na niya kailangang magbayad ng doble. Imposible iyan. Tiyak na gumamit siya ng panlilin lang. Tumawag ng pulis. Ito, Oo, si Chantal ay isang walang kwentang tao na aking itinapon. Si G14 ay hindi kailanman magkaka-interes sa kanya, lalo na ang maglipat ng shopping center sa kanya. Iyan ay lubos na imposible. sir. Ang parent company ay itinalaga si Chantal Dupont bilang tagapamahala ng shopping center. Miss Dupont, Nagkakuntsaba sila. Huwag kang magtiwala sa kanila. Miss, kakakatanggap ko lang ng notification na nagpapatunay na si Chantal na ngayon ang may-ari ng shopping center na ito. Imposible yan. Gumamit ka siguro ng masamang paraan para pilitin si Mr. 14? Puta ka. Ito ang kapalit ng mga paghamak mo.
Hinampas mo ako? Ang kapal ng mukha mo? Ang sampal na ito ay para turuan ka na rumispeto sa kapwa. Nakuha mo? Puta, papatayin kita. Hinampas mo si Zoe. Pagsisisihan mo ito. Masyado kang mayabang. Ngayon, ipapakita ko sa'yo kung paano kumilos ng maayos. Lumayo ka sa akin. Babawian kita ng iyong masamang dila at yan ang para sa'yo. Makinig kang mabuti. Mas mabuti pang iwasan mo ako sa susunod. Kung hindi, sa tuwing makikita kita, hahampasin kita. Mahal? Sa akin na ngayon ang mall na ito, pumili ka ng kahit ano ang gusto mo. Ayos? Ang ganda ng suot mo sa damit na to. Tara na. Chantal? Puta, hindi ko malilimutan ang kahihiyan ngayong araw. Magbabayad ka ng mahal para dito. Ginoong 14, nakaayos na ang lahat, ayon sa hiling ninyo. Nasiyahan ba si Madam? Noong marinig ni Madam ang balita, tinuruan niya ito ng magandang leksyon. Salamat sa iyong pag-follow up sa kanyang impormasyon, kaya nakakilos kami ng napakabilis. Ang mga paghamak na dinanas ni Madam, ibabalik ko ang lahat para sa kanya isa-isa. Mukhang sa hinaharap, ang paghamak kay Ginoong 14 ay walang-wala, pero ang paghamak kay Madam, iyon ang tunay na nakakatakot. Nanay ay talagang bukas isip. Hindi dapat ibinibigay ang ganitong bagay sa mga kabataan. Kailangan nating itago ito bago pa makabalik si Ginoong 14. Baka magalit siya. Binigyan niya ako ng napakaraming pera ngayon. Ano ang itinatago mo? Wala. Talaga? Ginawa mo ba ito? Ako, Well, kung ikaw ang may ideya, sana sinabi mo na sa akin. hindi ako gumawa. Binigay ito sa akin ni Mama noong huli. Binigay ng nanay ko? Pero hindi mo naman ito kailangan. Itatago ko ito. Actually, ako na. Hindi mo kailangang magpakababa o malungkot. Kung hindi ito magtagumpay, hindi mo kasalanan. Ginoong 14, ano ang ginagawa mo? Ayaw mo bang hawakan? Medyo maganda nga ito. Dahil regalo ito ni Mama, dapat hindi natin siya biguin. Ano sa tingin mo? Ginoong 14, hindi mo kailangang magpakamatigas. Alam nating dalawa ang kalagayan. Magpahinga ka na. Ay napaka-charming kanina. Kung kaya niya, baka pwede tayong magpatuloy. Ang tahimik ng tulog mo, hindi mo nga ako nakikitang threat. Napaka. Walang puso mo. Paano ko ipapakita sa iyo ang nararamdaman ko? Nang hindi ka natatakot? Habang tinatanggap mo ako? Ako rin? Bigyan mo ako? Pagod na pagod ako nitong mga nakaraang araw. See? Ang trabaho ko ay makakapagbigay saya sa'yo. Oo nga pala. Sinabihan ka ni Mr. 14 na maghanap ng trabaho sa loob ng linggo, di ba? Kumusta na yon?
Huwag kang magpanik. Gagawin ko yon sa huling araw. May natuklasan ako na talagang kawili-wili. Ano yon? Napansin mo ba na iba ang trato sa'yo ng tito kong si Ethan kumpara sa iba? Partner kami sa negosyo. Mabait siya sa akin. Normal lang yon, di ba? Pero hindi siya kailanman nagpapaapekto ng personal na damdamin. May gusto siya sa'yo, di ba? Imposible, John. Kakilala ko lang ang tito mong si Ethan ng ilang sandali at nahihirapan siya ngayon, di ba? Paano siya magkakagusto sa akin? Tama ka, pero ipagpapatuloy ko ang pagsisiyasat para sa'yo. Chloe, nagvi-video call sa akin ang tatay ko. Anong gagawin ko? Naku, wala na tayo. Kung malaman ng tatay mo na nagmadali kang ikinasal dahil sa pera, magagalit na galit siya. Anong gagawin natin? May naisip ako. Papa, Tito, Ano ba ang mga damit na ito? Magtatrabaho ba kayo bilang yaya? hindi kami yaya. Katulong kami. Nabasag ko ang mangkok ng amo habang naghuhugas ng pinggan. Kaya kami ni Chloe, naglinis kami ng sahig ng nakaluhod. Tito, Ito. Ikaw, napakahirap ng buhay namin ni Chantal. Anong ginagawa mo? Magtrabaho kayo ng maayos. Huwag tatamad-tamad. O wala kayong hapunan mamaya. Pinaparusahan kayo para maglinis ng sahig. Kung may lakas ng loob kayo, umalis na kayo ngayon din. Ayaw naman ninyong mapahiya, di ba? Hindi nila magagawang umalis. Umaasa pa rin sila sa amin para pakainin at patirahin sila. Narinig ko na, walang-wala sila. Kawawa naman talaga. Puta, iyan ang nararapat sa inyo. Kaya nga, mapapahiya natin sila kung kailan natin gusto, di ba? Gayunpaman, hindi sila maglalakas loob na umalis. Huwag mo akong paluin. Huwag mo akong paluin. Natuto na ako. Huwag mo akong paluin. Chantal, Chloe, ayos lang ba kayo? hindi nyo pwedeng tratuhin ng ganyan ang mga anak kong babae? Hay, nanay. Huwag kayong mag-alala. Kapag may pera na kami, lilibre namin kayo. Chantal, Chloe, sinusundo ko na kayo. Saan ba kayo eksakto? Nagbe-play act lang kayo? Hindi ba? Sino itong taong ito? Oo, sino yan? Isa siyang katulong dito. Ako ay katulong? Nanay, kailangan na naming magtrabaho. Kung hindi, wala tayong hapunan. Nakalusot tayo sa isa pang gulo. Nakakapagod, magpanggap. Talagang hindi ko lang talaga kaya ang pakikipagkita sa mga magulang mo, ano? Hindi. Ikaw ang pinakamahalagang tao para sa akin. Talaga? Ang Diyos ng yaman ang siyempre ang pinakamahalaga. Chantal at Chloe, mahirap talaga ang naging sitwasyon nila sa labas. Anak, makinig kang mabuti sa akin. Sa tingin ko, May, kakaiba ang nangyayari. Sigurado, sila ang nagsimula ng kwentong ito. Nasaktan sila. Paano kung peke lang ang lahat? Hindi siya ang dapat masaktan. Noong bata pa siya, siya ang nananakit sa iba. Nitong mga nakaraang araw, ang mga Rogers ay nagpa-pressure sa amin dahil sinaktan niya ang anak na babae at mga lalaki nila, di ba? Sige, huwag kang mag-alala. Mas mabuti na hindi narito ang Chantal nitong mga araw para hindi niya malaman ang nangyayari. Kung hindi, magiging stressed siya at baka magdulot pa ng problema. Mahal, sa tingin mo ba ang kumpanya ay talagang mag-collapse?
3 araw lang ang maximum. Kung walang bagong pondo, ang grupo natin ay magbabangkarote. Chantal, tingnan mo ito, ang pamilya mo ay magbabangkarote. Jo, Chantal, nag-check ako. Nasa ospital pa si Zoe. Sabi nila, galit na galit ang mga Rogers. kaya inilabas nila ang galit nila sa mga magulang ko. Hahanapin ko siya. Huwag, mapapanganib ka kung mag-isa ka. Ano ang gagawin natin ngayon? Baka nandyan na ang pamilya Rogers sa ospital, naghihintay sa kanya. Ano ang dapat kong gawin? Ethan, pumunta si Chantal sa ospital para hanapin si Zoe. Kailangan mong hanapin siya. Nag-aalala ako para sa kanya. Aling ospital? Sa ospital numero 1. Tipunin mo agad ang mga tao. Ginoong 14, saan tayo pupunta? Sa ospital numero. Oh, ayan ka na. Ngayon, ang kinabukasan ng kumpanya mo ay nasa kamay ko. Kung maglakas loob kang saktan ako, gigibain ko ang lahat ng itinayo ng tatay mo. Kung ipipilit mong maghanap ng kamatayan, pagbibigyan kita. Kung may bayag ka, sakalin mo ako. Pero kung gagawin mo yon, ang pamilya mo ang magdudusa. Alam kong hindi mo ako sasaktan. Ang duwag mo. Hindi ako takot na patayin ka. Takot akong madumihan ang kamay ko. Hindi ko sasayangin ang pinakamagandang taon sa katulad mo. Sa madaling salita, hindi mo lang talaga ako kayang saktan, diba? Hindi kita papatayin, pero hindi ibig sabihin na hindi kita pagtuturuan ng leksyon. Ano ba ang gusto mong gawin? Mahal na mahal mo ang dangal mo, di ba? Kaya, ano kaya ang mararamdaman mo kung ukitin ko ang mukha mo? Huwag, pakiusap. Huwag mong gawin ito. Natatakot ka ba? Sa lakas na ginamit mong panggapi sa pamilya ko noon, Nagkamali ako. Hindi ko na ito uulitin. huli na para sa mga paghingi ng tawad ngayon. Tumigil ka, Chantal. Pinabalaan kita. Papunta na ang pamilya Roger sa lugar mo. Kung mangahas kang saktan si Zoe, mamamatay agad ang mga magulang mo. Nolan, nandito ka na. Sagipin mo ako, bilis. Wala kang hiya. Kung pakakawalan mo si Zoe ngayon, papahintuin ko ang pamilya Roger agad. Kung hindi, Hindi ako naniniwala sa'yo. Hanggat hindi mo sila pinahihinto ngayon din. Kung hindi, ukit-ukitan ko ng mga salita ang mukha niya. Pumayag ka na. Bilis. sige, ipinapangako ko sa'yo, papahintuin ko sila agad. Dapat mong pakawalan si Zoe. Si, Pahintuin mo sila. Opo. Okay na ba tayo ngayon? Pwede mo nang pakawalan si Zoe? Magtiwala ka sa akin? ikaw. Ikaw. Nakakagulat, di ba? Bumaliktad na ang sitwasyon. At ngayon, ako naman ang turno. Ginoong 14, nandito na po si Naginang at Binibining Roger. Nasa loob na. Kung hindi ka takot sa paghihiganti ni Ginoong 14, sige, saktan mo ako. Nangahas kang manakot sa akin? Akala mo talaga hindi ako maglalakas loob na patayin ka? Akala mo, mahal ka ni Ginoong 14? Hindi, isa lang yan, napansamantalang gusto para sa kanya. Paano mo nasabi na hindi niya ako mahal? Kasal kami, protektado kami ng batas. Ano naman? Isang simpleng kontrata ng kasal.
Panghalili ka lang. Kahit na panghalili lang ako ang asawa niya. Kung mangahas kang saktan ako, hindi kanya kailanman patatawarin. Hindi siya maglalakas loob at hindi niya ako sasaktan. Ako ang babae na pinakamamahal niya sa buhay niya. Nagkakaproblema ka ba sa pag-iisip? Dapat lahat ng lalaki ay mahalin ka, ganun ba? Mabuti pa'y magpatingin ka sa neurologist para hindi mo yan maipasa sa akin. Hindi ka naniniwala sa akin? Ang pearl bracelet na ito na lagi niyang suot, ako ang nagbigay sa kanya niyan. At sa bahay niya, may litrato ako. Hindi ba sapat yan na ebidensya para sa iyo? Paano nalalaman ni Zoe ang tungkol sa litrato? Siyang tao ba talaga siya? Kahit napatayin ko kayo dito, hindi siya gagawa ng anuman sa akin. Gusto mong subukan? Lahat ng sinasabi mo, hindi ako maniniwala kahit isang salita. Hubarin siya. At isulat ang 4 na salita ako ay isang puta sa katawan niya. Opo. Bitawan mo ako! Zoe, Chantal ay, sa huli, ang asawa ni Mr. 14. Kung gagawa ka nito, magagalit talaga siya, di ba? Hindi mahalaga. Kahit nagalit siya, hindi siya gagawa ng anuman sa akin. O ikaw ba ay naaawa sa kanya? Imposible. Hindi ako maaaring maawa sa isang hamak na katulad niya. Kahit na ano, siya ay malayo sa antas mo. Mabuti na alam mo iyan. Hubarin siya. Ano ang ginagawa mo? Bitawan mo ako! Ano ang ginagawa mo? Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Dalhin ninyo sila. Mahal, Ginoong 14. Ikaw ba ang nag-utos? Oo, ako nga. Asawa ko siya at naglakas loob kang gawin ito sa kanya. Gusto mo bang mamatay? Kita mo? Sabi ko sa'yo magagalit si Ginoong 14. Humihingi ka ng tawad sa kanya. Nag-aalala ka ng walang dahilan. Ethan, alam kong galit ka pa rin sa akin. Kaya nga ganito ka kasakit. Kahit sino ka man, kung aabuso ka sa asawa ko, ipaparanas ko sa'yo ang kanyang pinagdaanan. Kumilos na kayo. Ginoong 14. mukhang si Zoe sinubukan lang akong lokohin, ni hindi nga kilala ni Ethan siya. Muntik na akong maniwala sa kanyang kasinungalingan. Zoe, mukhang si Ginoong 14 hindi kanya kilala. Tumahimik ka. Ethan, hindi mo ba naaalala ang pangako mo sa akin? Susuwagin mo ba ang iyong pangako? Kaya, gusto mo ngayon? Natuparin ko ang pangako ko? Eksakto. Sana naaalala mo ang ating nakaraan at hindi mo ako papagbayarin para dito. Si. Baliw ka ba? Ang sampal na ito ay para sa ginawa mo sa pamilya Dupont. Kung uulitin mo, hindi na ito matatapos sa isang sampal lang. Ikaw! Ikaw. 5 taon na ang nakalipas. Ibinalik mo sa akin ang pearl bracelet. Tapos na iyon. Pero kung maglakas loob ka ulit na guluhin ang asawa ko o ang kanyang pamilya, pagsasabay-sabay nating bayaran ng lahat. Zoe, sabi mo mahal ka ni G14, di ba? Pero base sa reaksyon niya kanina, parang... Malinaw naman na hindi niya ako mahal. Ginagawa ko ito para pigilan si Chantal na mamuhay ng payapa. Gusto kong maghasik ng away sa pagitan nila. Paano kung si Chantal ang magtanong mismo kay G14? Nasiguro ko na ang lahat. Mabilis ang kasal lang iyon. Walang tiwala sa isa't isa. Masyadong mapagmataas si Chantal para magtanong niyan. Gusto mo bang umupo ako sa iyong mga bisig? Well, Ginoong 14, kung ganyan kayo kalapit ni Zoe, bakit hindi ikaw ang umupo sa bisig niya? Ako.
Hindi ko siya gaanong kilala. Talaga? Pero kung titingnan ng paraan ninyong dalawa, parang magkasundo naman kayo. Maniwala ka sa akin. Umakyat na siya sa taas. At ikaw, anong ginagawa mo dito? Gusto kong manatili dito sandali. Hindi? Kailangan mong magpahinga ngayon. Nagnanakaw ka ba ng kung ano? Chantal, ano bang nangyayari sa'yo at kay Tito Ethan? Nababaliw na siya. Nakakatakot. Ang tito mong si Ethan ay umiibig kay Camille. Ano? Bulag talaga siya. Oo, mas gugustuhin pa niyang mahalin ng isang pangit na babae tulad ni Zoe kaysa sa akin. Isang magandang babae. Nababaliw ka na. Ang tiyo kong si Ethan ay umiibig sa ibang babae. Bakit ka nagagalit ng ganyan? Iniibig mo ba ang tiyo ko? Yan ba yon? Imposible. Bakit ka galit? Kasi ang minamahal niya ay si Zoe, ang babaeng kinamumuhian ko ng sobra. Natural lang na magalit ako. Tama ka, pero sabihin mo, may ebidensya ka ba na mahal niya si Zoe? At Han, sa tingin ko, mas mahal ka niya. Ang pulseras na perlas. Nasuot niya at ang larawan sa tapat ng kwarto ko ang ebidensya. Noong nakaraan, hindi ko ito nakita ng malinaw. Larawan iyon mula sa likod. Tungkol naman sa pulseras na perlas. Suot na niya yon mula nung bata pa siya. Pwede mong tanungin ang biyenan mo. Tungkol sa larawan, pwede tayong pumunta ngayon para tingnan. Tara na ngayon. Bilisan mo, buksan. Hindi pa ba kayo nakakain? Kakain ako. Ano ba ang problema sa pintong ito? Hindi ko ito mabuksan. Subukan ko ulit. 1, 2, 3. Mga babae, baka kailangan mo isang susi para mabuksan ito, hindi ba? Kung gayon, ibigay mo ang susi. Paano kung ang pintong ay sinadyang nakalok para pigilan ka na pumasok? Naiintindihan mo? Ano ang dapat naming gawin? Siguro ang Uncle Ethan ko na sinadyang sinusubukan pigilan kami sa pagpasok. Lisa, pakiusap. Pasok kami. Sige? Paano kung pilitin naming pumasok? Kung gayon, tatanong ko sa Gingy 14 para asikasuhin ito. Pasensya sa abala. Kailangan talaga naming ilak ang pintong ito. Siguradong hindi sila magbibigay. Ang room na iyon ay nagtatago ng importante sigurado. Kung hindi, bakit ilak ito? Tama. Bukas pagpunta niya sa trabaho, kukunin namin ang susi sa Lisa at titingnan namin ang tinatago niya. Si. Ang Uncle Ethan ko ay may gusto sa ibang babae. Bakit ka masyadong galit? Mahal mo ang uncle ko? Iyon ba? Bakit ako masyadong galit? Talaga bang nahulog sa pagmamahal sa kanya? Sige. Mapapakinabangan natin yung nasa trabaho si Ethan para buksan ang kwarto niya. Tara na. Sure ka ba nagagana tong tatlong to?
Minamaliit mo ko. Noong bata pa ko, gamit na gamit ko tong mga to para buksan lahat ng sekretong taguan kung saan nagtatago ng pera yung tatay ko. At hindi pa ko nabigo. Miss, please. Huwag kang mag-alala. May iba pa tayong paraan. Mukhang yung sekretong paraan ko ay nabigo. Siguro, dapat magretiro na ako sa pag-adventure. Eddie, subukan ko. Ano ba tong pinto na to? Sobrang tibay. Mukhang hindi pa patinag ng lakas o daya tong pinto. Kailangan talaga natin ng susi. Paano kung nasa kay Ethan ang susi? Pwede tayong maghanap sa opisina niya. Siguradong nandun ang susi. Ito pala ang opisina ng tiyuhin kong si Ethan. Ang ganda talaga. Maghahanda ako ng kwartong ganito para sa'yo. Hanapin mo ang susi. Bilisan mo. Hahanapin ko na agad. Ano po ang problema, Ginoong 14? Nakalimutan ko ang kwintas kong perlas. Pero lagi naman po ninyo itong suot, kaya ako na po ang kukuha. Hindi? Ako na ang kukuha. Chantal, parang nagkamali tayo. Baka wala sa opisina ang susi. Saan kaya ito? Ito ba yung kwintas na perlas na lagi mong suot, Ginoong 14? Galing kay Zoe yan. Pinahahalagahan ng husto ng tiyuhin kong si Ethan ang kwintas na perlas na ito. Halos hindi niya ito tinatanggal. Mukhang talagang mahalaga sa kanya si Zoe. Wala namang espesyal dito. Karaniwan lang ang materyales at ordinaryo lang ang mga perlas. Bakit niya ba ito pinahahalagahan ng ganoon? Naku, may problema tayo. May isang tao na aksidenteng nahawakan yan. At ang tiyuhin ko ay binali ang kamay nila. Sa tingin mo, papaluin kaya tayo niya? Anong ginagawa ninyo rito? Anong ginagawa mo rito? Bigla akong naisip mag-aral, kaya pumunta ako para kumuha ng libro. Sige, hanapin mo kung ano ang gusto mo. Pero bakit ka biglang bumalik? May nakalimutan ako. Yung pearl bracelet kaya? Napaka-importante ba sa'yo nung bagay na yon? Mahal, masama ang pakiramdam ko. Pwede mo ba akong ihatid sa kwarto? Masama ang pakiramdam? Oo. Sige, tatawag ako ng doktor ng pamilya. Wag, hindi naman. Konting hindi lang maganda ang pakiramdam. Ako, kung ihatid mo lang ako sa kwarto para magpahinga, gagaling na ako. Hindi ko na kaya.
Talagang ayaw mo bang tawagan ng doktor na pumunta rito? Hindi. Magpapahinga lang ako sandali. Magiging okay ako. Mas mabuti pang pumunta sa ospital. Hindi. Mas gusto ko lang. Talaga, hindi na kailangan. Pangako sa'yo, magiging okay ako. Magpahinga ka ng maayos. Aasikasuhin ko muna ang mga gamit ko. Mahal? Natatakot akong mag-isa rito. Pwedeng samahan mo ako. Ipapatawag ko si Chloe para makasama ka. Hindi. Ikaw ang gusto ko. Gusto mo talagang kasama mo ako palagi? Naiinis ka ba doon? Okay? Kukuha lang ako ng gamit sa opisina at babalik agad. Hindi. Gusto kong matulog ka na kasama ko ngayon. Ito ba? Ay imbitasyon. Wala siyang magagawa. Bluff lang yan. Wala kang dapat ikatakot. Oo, iniimbita kita. Kung gusto mong sumama o hindi, ikaw ang bahala. Nagpapakatapang ka lang. Sinasamantala mo ako. Ikaw ang nang-aabuso sa akin. Pero kahit na, kailangan mong magbayad ng mas malaki. Sige, tara na. Ayaw mo? Hindi mo man lang sinabi kung magkano. Lahat ng meron ako? Kung gusto mo, iyon na. Teka, hindi mo kaya, di ba? Sino nagsabi niyan? Lahat, ganun ang sabi. Tingnan mo. Kung kaya ko o hindi. Sandali lang. May paparating? Huwag kang mag-alala. Hindi. Paano kung importante ito? Itutuloy natin ito mamayang gabi. Sana may magandang dahilan ka. Mr. Ethan, isang partner ay ayaw pirmahan ng kontrata na wala ka roon. Hindi kami makausap. Sige, alam ko. Pwede ka nang umalis. Narinig ko ang lahat. Sige, umalis ka na. Si. Chantal, Narecover ko na ang lahat ng mga perlas. pero may ilang nasira. Mahihirapan tayong ayusin ang mga ito. Maghahanap tayo ng profesional para mag-ayos ng mga ito bago pa malaman ito ng iyong tiyuhin na si Ethan. Maligayang pagdating. Ano ang maipaglilingkod ko? Sa iyo. Hello, gusto kong malaman kung pwede mo ayusin ang mga sirang perlas na ito tulad ng dati at gawing necklace. Ganito ang dating itsura nito. Sa totoo lang, mahihirapan tayo. Ang mga perlas ay masyadong nasira para ayusin eksakto, tulad sa larawan. Napakahalaga ng mga perlas na ito para sa amin. Pwede bang subukan mo kahit papaano? Kahit anong presyo? Kung hindi natin maayos ang mga ito, hindi ko na kayang isipin ang gagawin ng uncle ko Ethan. Papatay ba tayo niya at itatapon sa gubat? Sa totoo lang, hindi masyadong mahirap ayusin. Pero aabot ng mahigit 1 buwan. At hindi kami makakapaggarantiya na eksakto ang dating itsura. Napakatagal naman. Hindi pwede. Mapapansin ni Mr. Fortin. Marami kami, dito ng modelo, nakahawig ng nasa larawan. Pwede kang mamili. Titingnan kami. Hindi tanga ang Mr. Fortin? Agad niyang mapapansin na hindi pareho. Subukan natin, baka hindi niya pansin. Bukod pa, ang lumang necklace, binigay ni Zoe sa kanya, at ang bagong necklace, parang regalo mo, ay perpekto para palitan ng Zoe. Siya, bibili ako ng bago. Ito. Ang isang ito ay perpekto.
Eksaktong pareho. Oh, Ang isang ito, ako ang magbabayad. Ako. Salamat, isaayos mo ito para sa amin, at babalik kami para kunin ito sa isang buwan. Mabuti, Maam. Zoe, nakikita mo? Iyon ay Chantal at Chloe. Ano ang ginagawa nila rito? Tara, tingnan natin. Maligayang pagdating. Anong maitutulong ko sa iyo? Ano ang... Ginagawa ng dalawang iyon rito kanina? Ito ay sekreto para sa mga kliyente namin. Hindi ko ito maipag-uusap. Kaya, maaari mo bang sabihin sa amin? Pinapagawa nila sa akin. Ang pag-aayos ng pearl bracelet. Ito iyon. Zoe, so arata na. Ngayong alam mo na may ganitong sekreto ang Chantal, ano ang gagawin mo? Siyempre, pupunta ako kay Mr. 14 at ipakita ang kanilang tunay na mukha sa kanya. Ang pearl bracelet na ito ay napakahalaga para sa Mr. 14. Kung hindi sana ginawa niya ang pangako sa akin pagkatapos kong mahanap ito. Kung malaman ni Mr. 14, syempre magagalit siya. Pagkatapos noon, ang magarang buhay ni Chantal ay matatapos. Sinabi mo sa akin na nakuha mo na lahat ng iyon. Bakit may isa pang natira? baka nagmamadali ako, kaya may nakalimutan ako. Tapos na ba? Papatayin ba tayo nito? Yun ba yon? Mahal, nakauwi ka na. Naayos mo na ba lahat ng negosyo ng kumpanya? Madam, nawawala ang pearl bracelet ni NV14. Isang perlas na lang ang natira. Sa study, galit na galit siya. Mahal, sa totoo lang, ako ang kumuha ng bracelet mo. Ikaw ang kumuha? Kaninang umaga, pumasok ako sa study mo. Nakita ko na sobrang luma na ng pearl bracelet. Kaya kinuha ko ito para ipaayos. Tingnan mo, mas maganda na ito ngayon, di ba? Ang ekspresyon niya? Nalaman na ba niyang peke ito? O sige, sasabihin ko na lang sa kanya ang lahat. Mahal? Sa totoo lang, Sa totoo lang, peke ang pearl bracelet na ito. Ipinipilit nila na sabihin sa iyo ang isang mahalagang bagay. Hindi ko talaga sila mapigilan. Maaari ka nang umalis. Zoe, anong ginagawa mo rito? Bakit ka pumunta sa bahay ng tito ko? Huwag kang mag-alala, hindi ako magtatagal. Sa sandaling maayos ko na itong usapin, aalis na ako. Sinasabi mo na. Peke ang pearl bracelet na ito? Tama, may ebidensya ako na nagpapatunay na peke ang bracelet na ito. Mr. Forten, sinusundan mo ba ako? Huwag kang magsabi ng mga nakakainis na bagay. Nakita ko lang kasi na ipinaayos mo ang pearl bracelet ni Mr. 14. Tapos nakita kitang bumili ng isa pa. Dahil sa pag-aalala, kaya ko ito sinabi sa kanya. Ayaw kong siya'y mabulagan. Napakahalaga kay Mr. 14 ng pearl bracelet na ito. Kahit swerte ka ngayon, hindi ka makakatakas ng walang kapalit. Wala kang pakialam sa negosyo ko. Zoe, Mahal, pakinggan mo ako. Hayaan mong magpaliwanag ako. Si. Ako ang nakasira sa pearl bracelet mo. Kaya gusto kong bilhan ka ng bago. Paumanhin.
Oo, tama ka. Ginoong 14, huwag kang magpadaig. Tio Ethan hindi naman talaga sasaktan. Si Chantal dahil dyan? Kung sasaktan niya ako mamaya, lalaban ba ako? Kung gusto mo talaga akong saktan, gawin mo. Mas mabuti pa yan kaysa ito. Mas mabuti pang patayin mo na lang ako ngayon din. Sa tingin mo, ganun ba ako kakilabot? So, hindi ka galit sa akin? At ayaw mong parusahan ako? Pulseras na perlas lang naman yan. Binilhan mo ako ng bago, kaya ituring na lang natin itong kabayaran. Alam kong hindi ganoon kabarumbado si Tio Ethan. Paano nangyari yon? Ginoong 14, napaka-importante sa'yo ng pulseras na perlas na yan. Bakit hindi mo parusahan si Chantal? Bakit? Zoe, oras na para umalis tayo. Hindi ako aalis. Sabihin mo, bakit? Sinasabihan mo ba ako? Hindi ba dapat parusahan mo siya ng husto? Mr. 14, pasensya na. Hindi niya matanggap ngayon. Natatakot siya. Akala mo ba talagang mapapatahimik mo ako? Zoe, para sa ikabubuti mo ito. Tumahimik ka. At umalis ka. Hindi ko kailangan ng mga aral mo sa kung paano kumilos. Napalo siya ng malakas, ha? Kalahati lang yan ng lakas mo. Mr. Fortin, ano ang nakikita mo sa kanya? Wala siyang pamilya, walang pinag-aralan. Bakit hindi mo ako na lang ang isipin? Ano ang kulang ko kumpara sa kanya? Humarang ka sa lalaki ko sa harap ko mismo? Makinig ka muna sa sasabihin ng tito kong si Ethan. Kahit na ano pa ang... Kanyang mga pagkukulang? Sa paningin ko, walang makakapantay sa kanya kahit na marami kang magagandang katangian, katulad ka lang ng iba. Sa paningin ko, Sabi ko na sa'yo, ang tito kong Ethan ay para lang sa'yo. Puta ka, mamatay ka. May hawak siyang kutsilyo. Di. Slope, mamamatay siya. May kutsilyo siya. Zoe, kumusta ka? Ang tanga-tanga mo talaga. Pasugod ka ng pasugod. Kaya ko namang ipagtanggol ang sarili ko. okay lang ako. Basta nasa tabi mo ako. Hindi ko hahayaang may mangyari sa'yo. Kahit gas-gas, wala. Paano mo nasabing okay ka lang? Dumudugo ka. Lisa, bilisan mo. Tumawag ka ng doktor. CJ, pupunta na ako. Tito Ethan, ang pogi-pogi mo talaga kapag ikaw ang sumasagip sa kanya. Zoe, ayos ka lang ba? Zoe? Sabihin mo sa pamilya Roger. Ang pangyayaring ito, hindi makakalimutan ng pamilya 14. Nangangahas siyang patayin ako sa harap ng publiko. At ikaw, hayaan mo lang silang umalis ng ganoon. Parang yung dati mong nililigawan. Ang bait-bait mo talaga. Nagseselos ka ba? Hindi ako nagsiselos. Pasensya na. Ikaw lang ang minahal ko? Ikaw lang talaga? Totoo. Ngayong magkasama na kayo, panahon na para umatras ako. Sir, kumusta po si Mr. 14? Malala ba? Malubha nga. Malalim ang sugat. Sa ganitong init, may panganib ng impeksyon. At saka, kanang braso niya ito. Baka hindi na niya magawa ang ilang bagay para sa sarili niya. Ako na ang bahala. Kaya, Maam, Ikaw na ang mag-aalaga sa kanya. Siyempre naman. Dahil nasaktan siya dahil sa akin. Halos wala ka pang nakakain ngayong araw. Kumain ka naman ng kaunti.
Ikaw ang magpakain sa akin. Busog ka na. Kaya, magpahinga kang mabuti ngayong gabi. Babalik na ako sa kwarto ko. Anong problema? Tinutuloy natin kung saan tayo natigil kagabi. Hindi. Nasaktan ka lang. Grabe yon. Hindi mo pwedeng gawin yan ngayon. Para diyan, isang kamay lang sapat na. Pero kagabi, nabandahan ko ng maayos ang sugat. Bakit nagbukas ulit ang sugat? Kailangan nating mag-ingat ngayon. Ma'am, kailangan mo ring bantayan ng mabuti si G14. Sige, pwede ka nang umalis ngayon. Sige. Aalis na ako agad. Ayokong makaistorbo. Sa masayang buhay mag-asawa ninyo. G14. Hanggat hindi pa gumagaling ang sugat, mag-ingat ka. Oo nga pala. Hanggat hindi pa gumagaling ang sugat, mag-ingat ka. Umalis ka. Sabi niya, kailangan mong magpahinga. Hindi ka na pwedeng humawak sa akin. Pwede ba naman kitang yakapin kahit papaano? Tumawag ang mga magulang ko, sasagutin ko. Hello? Chantal. Ang 3 buwang deadline tapos na. Pumayag na ang tatay mo na umuwi ka na. Ano ang dapat kong gawin? Hindi pa rin alam ng mga magulang ko na ikinasal na ako. Kung uuwi ako, kailangan kong iwanan agad si Mr. 14. Chantal, bakit hindi ka nagsasalita? Masyado kang masaya kaya hindi makapagsalita, di ba? Makinig ka. Pag uwi mo, may isa pa akong magandang balita para sa'yo. Oh, masyado akong masaya kaya hindi makapagsalita. Bukas, maghahanda ang tatay mo ng hapag na puno ng mga paborito mong pagkain. At saka, isama mo rin si Chloe? Sige, yun lang, paalam. Ginoong 14, ako. Anong mukha ng pagkadismaya? Hindi ka na-satisfy ng Ethan ko? Ang Ethan mo ay perpekto? Hindi ko alam kung saan nanggaling ang chismis. Kaya, dapat kayong hindi mapaghiwalay, tama? Bakit ganun ang mukha mo? Tinawagan lang ako ng mga magulang ko. Gusto nilang bumalik kami bukas. At pagkatapos, pwede kami. Magstay sa bahay hanggat gusto namin. Ano? Nagkakasama lang kayo at maghihiwalay na kayo? Normal lang na masama ang loob niya. Pwede mo siyang aliwan mamaya. Maghahanap ako ng pagkakataon para kausapin ang mga magulang ko tungkol dito. Huwag kang magmadali sa bagay na ito. Kapag talagang galit sila, hindi ka na makalabas ng bahay. Kahit papaano, makakatikim ka ng braised fish ng godfather ko. Paborito ko ang mga pagkain niya. Hayaan mong magpahinga ang Ginoong 14 ngayong gabi. Bukas, aaliwan ko siya at ipaliwanag ang lahat sa kanya. Ginoong 14, may oras ka ba ngayon? Kung hindi ka sasagot, ibig sabihin, oo. Papasok na ako. Lisa, nakita mo ba si Ginoong 14?
Maaga siyang umalis para sa Stava. Hindi ba niya sinabi sa iyo? Siguro, galit pa rin siya. Malamang nagmamadali siyang umalis kaninang umaga at nakalimutan. Ipagpatuloy mo ang trabaho mo. Chantal, handa na ba ang lahat? Pwede na tayong umalis. WV? Ayos lang. Magpapalit na lang ako. Si? Tara na. Mga anak ko, sa wakas, nakauwi na kayo. Mahirap siguro ang nakaraang 3 buwan. Ang payat-payat na ninyo. Mahirap talaga doon. Palagi kaming binubugbog at kulang lagi ang pagkain. Kawawang bata? Ngayon, naghanda ang tatay mo ng isang handaan. Lahat ng paborito mong pagkain. Tara, Bilisan natin. Sa pagkainan, Magmadali tayo. Si? kain. Gamit ang kamay mo. Tingnan mo ang dalawa. Kasalanan mo? Gusto mo ang mga anak natin para magkaroon ng karanasan. Dumaan. Pero hindi ba mas mature sila pagkatapos ng lahat? Ay, honey, kumuha ka ng pagkain. Dad, Mom, sinabi mo sa akin may magandang balita kang ibabahagi. Ano ba? Alam mo ba na ang pamilya 14 ay tumama sa pamilya Roger? Sa loob ng ilang araw lang, ang mga assets ng Rogers ay nabawasan ng 10 bilyon na nagdulot ng bankruptcy. Ang malaking kumpanya tulad ng Roger Group, nag-bankrupt lang ng ganon? Kapag naglalaro ang tito Ethan mo, nakakabilib. Gusto kong makita ang kahabag-habag na estado ng Zoe at ang iba. Ang pamilya Roger ay malakas, pero laban sa pamilya 14, wala sila. Parang hindi direktang revenge para sa atin. Mga mahal ko, sa 2 araw, dadalhin kita para makilala ang taong nagligtas sa kumpanya natin sa pagkawasak. Ninang, may mga gagawin ako sa mga susunod na araw. Hindi ako pupunta. Hindi kami pipilit sa iyo. Mom, medyo busy rin ako. Hindi ba ako pwede? Hindi. Kailangan mong pumunta. Ako ang panganay na anak. Wala kang karapatan na paalisin ako. Noon pa iyon, ngayon ang villa na ito ay akin na. Ikaw, lumayas kayo, lahat kayo. Kung hindi. Ang lakas ng loob mo. Hintayin mo ako. Nanay, bakit mo ako sinuntok? may lakas ka pa ng loob para magtanong kung bakit? Kung hindi mo na-offend Mr. Fortin, hindi siya kailanman kumilos laban sa aming pamilya. Ang pagbagsak ng pamilya, kasalanan mo lahat iyon. Hindi ko kasalanan. Si Chantal, iyong puta, na nag-push sa Mr. Fortin para wasakin kami. Tumahimik ka. Hindi mo pa nakikita ang kasalanan mo? Wala ako kailanman naging anak na babae na tanga? Nakatulad mo. Nolan, ngayon, wala na akong natira. Hindi mo ako iiwan. Tama? Tigilan mo ang pangarap. Noon, nakaya kong iwanan si Chantal, na mas maganda kaysa sa iyo. Ngayon, ikaw ay isang mahirap na babae na walang-wala, kaya pwede rin kitang iwanan. Sinabi mo mahal mo ako habang buhay. Lahat iyon ay kasinungalingan? Isa kang social climber, magbabayad ka para sa ito. Hindi ako magbabayad para sa kahit ano, mabubuhay lang ako ng mas maayos kaysa sa iyo. Mahal na mahal ako ni Chantal noon. Kung magbibigay lang ako ng senyas, babalik siya sa akin tulad ng dati. At saka, kung maghihiwalay siya sa Mr. Fortin, makukuha niya ang kalahati ng kayamanan niya at lahat iyon ay magiging akin. Ikaw. Chantal, Sabihin mo nga, bakit mo ako pinapunta dito? Chantal, napagtanto ko lang na ang taong lagi kong minamahal, ikaw. At ano?
Pinangako ko sa iyo na pagkatapos ng school, babalik ako at pakakasalan ka, at ngayon, gusto kong tuparin ang pangako. Pakasal sa akin. Pakasal sa kanya. Mr. 14, may meeting sa sandali. Tara na. Ma'am, good luck. Alam ko na. Ang pamilyang Roger ay nabangkarote. Wala kang kahit isang sentimo sa pangalan mo. Kaya gusto mong manatili sa akin, hindi ba? Hindi iyon. Napagtanto ko ang lahat. Magiging mabuti ako sa iyo, okay? Ano ang tingin mo sa sarili mo? Alam mo nang mabuti na, may asawa ako pati ka pa'y dumating, at walang hiya nag-propose sa akin. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Hindi, wala akong masamang intensyon. Gusto ko lang ipakita sa iyo gaano ko ikaw minamahal, gaano ko gusto maging mabuti sa iyo. Gusto ko lang. Ikaw tingnan mo ang sarili mo. Ano ang halaga mo kumpara sa asawa ko? Bakit ko pipiliin ka kaysa manatili sa kanya? Chantal, alam ko na ikaw ay galit sa akin, kaya sinasabi mo ito. Pero wala akong problema maging lover mo. Handang magsakripisyo ng lahat ang lahat ng meron ka walang dignidad kahit kaunti. Chantal, basta't binibigyan mo ako ng pansin, handa akong maging kahit ano para sa'yo, okay? Sir 14, narito na kami. Mabilis. Hanapin mo para sa akin ang kasalukuyang address ni Nolan. Opo. Itago mo ang mga munting scheme para sa iba. Hindi yan epektibo sa akin. Chantal, kahit ano ang iniisip mo sa akin, ang pagmamahal ko ay hindi magbabago. Palagi kitang mamahalin. Gago. Gusto mong laruin ang seduction game? See. Kapag na-conquer ko ka, makikita mo kung paano ko tratuhin ka. Ano ang gusto mong gawin? Sir 14, ano ang ginagawa mo rito? Aalisin mo ang asawa ko. At hindi ako makakapagbigay ng paliwanag. Mr. 14, sinusumpa ko sa buhay ko. Hindi ko kailanman sinubukang akitin si Chantal. Siya ang humabol sa akin mula pa noong kolehiyo. At ngayon, alam niyang naghiwalay ako kay Zoe, kaya nga pumunta siya para makita ako ngayon. Mr. 14? Talaga? Totoo ba yan? Oo, ganon nga talaga. At saka, alam kong asawa mo siya, hindi ko kailanman magagawa na akitin siya. Ngayon, matatag kong tinanggihan ang pag-approach niya. Pagkatapos ng lahat ng ito, Mr. 14, hindi mo naman ako sisisihin, di ba? Sa halip, siya ang pagbabawian nila ni Chantal at sana maghiwalay sila para magkaroon ako ng pagkakataon. Ikaw ang naglakas loob na tanggihan ang babaeng minahal ko. Sa tingin mo may karapatan kang gawin yan? Mr. 14 kayo. Mr. 14. Turuan mo siya ng leksyon, pero wag mo siyang patayin. Hindi, Mr. 14. Pakiusap. Nagkamali ako. Huwag niyo akong sasaktan. Pakiusap. Mr. 14, uuwi na ba tayo o pupunta sa ibang lugar? Punta tayo sa mga dupon. Paano nangyari na ang litrato ni Nolan na yakap ako ay naipost online? Siguro si Ginoong 14 ay lalo pang galit. Dapat ba akong tumawag sa kanya para alamin? Sino ito? Ako, ito. Ginoong 14, paano mo? Chantal, Ano? may magnanakaw ba sa kwarto mo o ano? Bakit ka sumisigaw ng ganyan? Hindi, ako lang ay. Chantal, okay ka lang ba? Nag-ehersisyo lang ako. Ma, okay lang ako. Talaga. Sabihin mo sa akin kung may kailangan ka. Sige, naiintindihan ko, ma. Uminom ka.
Bakit? Hindi ko naitanong kung bakit ka pumunta sa bahay ko na lasing sa ganitong oras ng gabi. Bakit mo pa rin minamahal ang taong walang tiyaga? Bakit hindi mo ako mahal? Ang taong walang tiyaga. Tinutukoy mo, Nolan? Hindi ko papayagan na banggitin mo ang pangalan niya. Kaya, nakita talaga ni Ginoong 14 ang litrato. Ako ay 1000 beses ang lalaki kaysa sa kanya. Mas mahusay kaysa sa kanya, bakit hindi mo ako nakikita? Ito. Masakit. Nalimutan ko na ang hayop na iyon. Ngayon, minamahal ko lang ang lasing na nasa harap ko. Sino ang lasing? Papunta siya rito. Gusto kong hamon siya sa duelo. Kung ganon ang pinakamahusay na lalaki sa mundo sa paningin ko. Hindi mo mahal ang iba. Ako lang ang mahal mo. At kung mahal ko siya sa kasong iyon, ano ang gagawin mo? Pag-aalagaan kita ng husto. Hindi ka naaalis. Kailan pa ako'y minahal mo? Mula pa nung 5 kataong gulang. Hindi. 5 taon? Hindi pa nga tayo magkakilala noon, di ba? Akin ka. At magpakailanman. Gising ka na. Anong ginagawa mo? Wala akong magawa, kaya sinundo kita at dinala rito. Sa'yo ba tong lugar? Kung hindi, saang magandang lugar mo gustong manatili? Ikaw lang ang babaeng gusto ko. Hindi ako. Salawahan tulad mo. Anong ibig mong sabihin, salawahan ako? Mula nung makipaghiwalay ako kay Nolan nung kolehiyo, ikaw lang ang naging akin. So, hihiwalayan mo na siya ng tuluyan. Ganun ba? Siyempre naman. Kaya ngayon, dalhin mo ako para makilala ang mga magulang mo. Hindi ito magandang pagkakataon. Sa tingin mo, hindi ako maayos? Hindi. Ang mga magulang ko lang ay hindi pa handa para tanggapin ito. Kapag sinabi ko sa kanila ngayon, hindi sila makakayanan. Hayaan mo munang ihanda ko sila ng kaunti. At saka, kakausap ko sila tungkol dito. Okay? 3 araw. Binibigyan kita ng 3 araw para isipin mo kung paano mo sasabi sa kanila. Oh, ako mismo ang magsasabi sa kanila. Hindi. Ako na ang gagawa. Nanay, kamusta ang pakiramdam mo ngayon? Hindi masyado masama. May sasabi ako sa iyo. Huwag kang magmadali. Pag-usapan natin ito bukas. Tawagan mo munang tatay mo. Dadalhin kita para makilala ang benefactor ng pamilya natin. Pero, ang sasabi ko ay napaka-importante. Ano ang gusto mong sabihin? Wala. Tatawagan ko si tatay. Tara na. Nanay, makikinig ka ba sa sasabi ko mamaya? Sige, tara na. Parang pamilyar ang lugar na ito. Nanay, tatay, ito na ang bahay ng mga 14 na pupuntahan natin. Oo. Nakaraos ang pamilya natin sa hirap dahil sa tulong pinansyal ng pamilyang 14. Tapos na. Nandito ka na sa pintuan, hindi ka pa rin papasok? Nanay, hindi na ba talaga ako pupunta? Hindi, kailangan mong pumunta. Tara na, bilisan natin. Bilisan mo. Narinig ko na nagalit ang asawa mo at umuwi sa magulang niya.
Totoo ba yon? Hindi naman. Hindi naman? Bakit hindi siya bumalik para dumalaw sa atin? Abala siya nitong mga nakaraang araw, pero dalhin ko siya para makita ka sa loob ng 2 araw. Abala? Ha? Talagang abala lang ba siya o? Ilang beses na kitang sinabihan na baguhin mo ang masungit mong ugali, pero hindi mo ako pinakikinggan. Ganito ka mawawalan ng napakagandang manugang. Hindi. Talagang kailangan kong hanapin siya. Tatay, may mga bisita tayo na darating mamaya. Pwede nating sunduin siya pagkatapos nating tanggapin sila. Kung may bisita kayo, aalis muna ako. Tara na. Anong ginagawa mo rito? Anong ginagawa mo rito? Magkakilala ba kayong dalawa? Oo, hindi. Bakit parang pamilyar siya? Mahal nakita na natin siya dati sa isang lugar, di ba? Ma, ito ang bahay ng mga 14. Paano nangyari yon? Dapat na tayong umalis. Naalala ko, ikaw ang butler ng dating amo ni Chloe at ni Chantal. Tama ba? Eksakto, siya ngayon. Ang gwapo ng binatang ito, may asawa ka na ba? Ma, kailangan na talaga nating umalis. Bigla akong hindi mabuti ang pakiramdam. Kanina pa ayos ka lang. Bakit bigla kang sumakit ang tiyan? Anong nangyayari? Ginoo at Ginang Dupont, dumating na kayo, pasok na kayo agad. Papasok na sana kami. Bigla siyang hindi maganda ang pakiramdam. Chantal, ibaba mo ang mga kamay mo. Chantal, Ay, Iyon. ano ang pangalan mo? Kailan pa kayo naging asawa ni Mr. 14? Kasal na ba kayo? Sabihin mo na agad. Sorpresa, Ikaw, ako. Matapos ninyo akong palayasin, nakakuha ako ng marriage certificate. ikaw. Tito at tita, ako ang nagpilit kay Chantal na pakasalan ako. Kaya kung may sisihin, ako ang sisihin ninyo. Oo, Mr. at Mrs. Dupont. Alam kong hindi karapat-dapat ang anak namin sa inyong anak, pero itong 2 bata ay tunay na nagmamahalan, at bukod pa, may marriage certificate na sila. Sana naman ay pagpalain ninyo sila. Kaya, hindi ka pala talagang isang butler, kundi ang tagapagmana ng pamilya 14. Mr. at Mrs. Dupont, ito. Kami ang hindi karapat-dapat sa inyo. Huwag ninyong sabihin iyan. Kami ang dapat magpasalamat kay Chantal dahil tinanggap niya si Ethan. Pero lagi namang sinasabi ng mga tao na si Mr. 14 Ay may problema. sa sexual na aspeto. At parang mayroon siyang kabit. Nag-aalala kami kay Chantal. Tito at tita, huwag kayong mag-alala. Malusog ako. Tungkol naman sa aking kasintahan, mula pa noong bata, si Chantal na iyon. Mula pa noong bata, Sa kanyang 5 kaarawan, binigyan niya ako ng pearl bracelet at sinabing pakasalan ko siya paglaki namin at pumayag ako. Mula noon, itinuring ko na siyang aking magiging asawa. nako, ang tagal na pala noon. Tito at tita, maging kampante kayo. Kung pakakasalan ako ni Chantal, pangako ko. Naipagtatanggol ko siya at hahayaan kong mabuhay siya ayon sa kanyang gusto. Payag ako, payag ako. Isa lang ang aming anak na babae. Basta masaya siya, iyon lang ang mahalaga. Kaya, ang tao? Sa larawan? Ay ako. Ang tagal mo na palang nagmamahal sa akin. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon pa? Akala ko kasama mo si Zoe. Ang nararamdaman ko para sa iyo ay sarili kong usapin. Ayokong istorbohin ka. Ngayon, mabuti naman ito, di ba? Oo, mabuti ito.